Ryan Garcia pumalag na kay Teofimo Lopez at gustong in-knock-out. Sabi niya, di ko alam kung anong nangyayari kay Teofimo Lopez, bakit tahimik siya. Matagal ko na rin gustong labanan si Lopez dahil bagay ang estilo naming dalawa. Buo ang paniniwala ko na kaya kong in-knock-out si Lopez dahil sa mga suntok na pinipili kong bitawan at sa dami rin ng suntok ko. Sa paraan ng pagbato ko ng suntok, mawawasak ko talaga itong si Lopez. Sigurado ako na ako rin ang kahinaan niya. Matagal ko nang hinihintay ang laban na ito, kaya bukas ako sa anumang laban. Ayan mga tol, naghahanda na rin si Ryan Garcia at tiwala na kaya talagang patulugin si Lopez. Marami raw ang suntok na binibitawan niya, pero parang hindi naman ganoon kadami sumuntok si Ryan Garcia. Kabilang nga si Ryan Garcia sa lowest punches landed sa buong 12 rounds. Samantala si Teofimo Lopez mukhang iba naman ang tinatarget dahil gusto niya labanan si Shakur Stevenson at unification kay Hitchins. Pero kung ofera ng malaki si Teofimo Lopez laban kay Ryan Garcia, siguradong papayag yan si Lopez. Walang boksingero na tumatanggi sa malaking offer. Kung opera niya ng 10 million o 15 million si Lopez, hindi na yan tatanggi. Sunggaban na agad ang laban kay Ryan. Dalawa na ang posibleng mga kalaban ni Ryan ngayon mga tol. Posible ang laban niya kay Pitbull Isaac Cruz o kaya ituloy na ni De La Hoya ang laban ni Ryan at Teofimo Lopez. Pero tingin ko mga tol, malabo na bumaba si Ryan Garcia sa 140 pounds. Dahil ang laban nyo noon kay Oscar Duarte nangyari sa 143 pounds. Kaya mukhang mahirap talaga pag-usapan ang laban ni Ryan at Pitbull Cruz. Kaya abangan natin ang update tungkol kay Ryan. Sa iba pang balita, David Benavides excited na lumaban kay Arthur Beterbiev. Niluluto na ang posibleng laban ng dalawa at kung parehas manalo sa kanilang paparating na laban, sila na ang magtapat sa 2026 o kaya sa December. Sinabi nga ni David Benavides, sa ngayon nasa posisyon ako kung saan pagkakataon ko na naharapin ang mabangis na Russian fighter. Kaya hindi ko pwedeng tanggihan kung ialok nila sa akin ang laban kay Beterbiev. Ayan mga tol, Mexican Monster laban sa halimaw ng Russia. Kung sakaling matuloy ito, kanino kayo pupusta dyan mga tol? Matinding laban ito sa light heavyweight. Sa iba pang balita, binunyag ni Ed Hearn ang laban ni Beryl Ortiz versus Jaron Ennis. Pirmado na raw ang kanilang laban sa 2026 at pwedeng mangyari sa January or February. Parehas ang dalawang panig na nag-agree sa terms and condition. Magkakaroon daw muna sila ng kanilang laban ngayong Oktubre. Magkakaroon ng laban si Jaron Ennis at may laban din si Beryl Ortiz. Kung parehas panalo, oras na para magtapat sa 2026. Sinabi naman ni Oscar De La Hoya, isang matinding kalaban muna ang ihirap niya kay Beryl Ortiz ngayong Oktubre. Napabalita na may negosasyon na si Kit Turman versus Beryl Ortiz. Isang matinding laban ito. Kung matalo niya si Turman, magandang experience para mas malaki ang tsansa niya laban kay Jaron Ennis. Pero sa edad ni Turman na 36, mahirap pa rin ito talunin dahil sa kanyang experience at istilong lumalaban habang patras. Kaya isang matinding laban muna ang dadaanan ni Beryl Ortiz. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.